So ayan guys, meron tayong unit Ford Pista. Ayan. So ang problema nito is no reverse. So walang atras lang yung problema nito. So kapag mga ganitong unit kasi ay medyo common talaga yung problema. Kapag katulad ng mga Ford Pista, EcoSport saka Focus. So kapag ganyan yung unit mo ay talagang common talaga. So pilit man natin iwasan pero ganun talaga ang magiging problema. So ito yung mga pisa na papalitan natin. So bago yung clutch fork natin. Tapos bago din yung dual clutch natin dito. So ayan yung mga pisa na papalitan natin. So kapag ganito ang unit mo ay talagang medyo magastos talaga. So ayan, kapag bago yung dual clutch natin ay yan, kita nyo na na-reset na. So hindi natin kailangan i-reset. So ganyan lang yung hitsura kapag na-reset na siya. So sa pag-reset nito ay kailangan natin ng special tools pala dito. Ayan. So pagkatapos fast forward tayo. Ayan, nilagyan natin ng konting grasa-grasa dito. So huwag masyado damihan yung grasa. So kailangan lang natin ng kunti lang para pampadanlog lang nitong clutch fork. So sa pagkabit ng clutch fork ay hindi naman mahirap. So ilagay nyo lang ng ganyan. So may sintro-sintro naman yan dyan. So clutch B lang at saka clutch E lang pala yun siya. Okay. So sa paglagay ng bearing ay may guide dyan. So hindi nyo na kailangan malito dyan. So yan. So, yan. So kailangan huwag natin kalimutan yung mga dapat ikabit. So sa pagkabit ng bolt ay kailangan ng tuyok-tuyok dito. So sobrang napakadali lang. At pagkatapos ay ilagay na natin yung dual clutch natin. Ayan, sobrang napakadali lang ito ikabit. So kailangan lang natin talian dito sa taas para meron tayong mahawakan. Yan, pagkatapos ay tuyok-tuyok ng kunti at tulak-tulak. Pagkatapos ay duk-duk-duk para masira ulit. Ayan. So ito na yung hitsura niya kapag na-lock na natin. So dalawang lock yan, mayroong isa doon sa loob, yung sa bearing. At pagkatapos natin nalagay ay kailangan natin magpatuyok-tuyok dito. So marami namang vlog na ganito, so naiintindihan nyo na yan. So sa pagtuyok-tuyok natin dito ay kayo nang bahala magbilang kung ilang ikot yung binilang na tinuyok natin para ma-reset siya. So kailangan nyo talaga na ituyok-tuyok yan para ma-reset kasi pag hindi ay hindi yan tatakbo yung sasakyan. Fast forward tayo. Ayan, nakabit na natin yung transmission. So sobrang dali lang. Pagkatapos dito sa baba ay nilagyan natin ng jack para medyo magaan-gaan. So wala nang padugay-dugay pa. So fast forward tayo. Ayan, kita nyo na nakabit na natin lahat. So ganyan lang siya kadali. So fast forward lang tayo dito. Yan, di pa natin nakabit yung air filter. Pagkatapos natin ma-reset sa labas ay kailangan natin itong i-relearn. So dito kailangan natin ng scanner din talaga para i-relearn siya dito, para ma-reset din siya. Ayan, kita nyo na complete. So kailangan nyo na ng ganito kasi pag hindi ay hindi pa rin yan tatakbo. So medyo matrabaho talaga. So hindi naman mahirap. So medyo madali lang. So fast forward tayo. Hinigpitan ng kasama natin yung gulong. At pagkatapos i-road test na natin to. Testing natin kung atras pa to. Ayan o. So ayan, kita nyo na umaatras na siya. Ayan o. So napakadali lang. Pagkatapos ay i-road test na natin to sa labas. So kailangan natin i-road test. Ayan o. Magbusina pa yung driver natin. So ayan, palabas na tayo. So yun. Hanggang dito lang muna. Maraming salamat. God bless.